patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinigin yung GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dakong mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ang grandioso o galingaw unta nga pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño o Sinulog Festival nining tuiga gihulagway nga susama na lang sa usa ka ordinaryong adlaw. Sagad sa mga tao nagselebrar sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay o bakaha sa ilang dapit. Taga-LGU ug taga-Basilica Minore del Santo Niño nagpahinumdum gihapon kabahin sa mga health protocols ug social distancing sa mga deboto nga may bisita sa Basilica. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa reaging mga pagsaulog, kining General Maximum Avenue puno sa mga banderitas nga nagsimbolo sa pagsaulog sa piyesta. Ugatol sa Sinulog Grand Parade o sa kini sa puno sa mga tao nga nagsulob og sinulog t-shirts ug nagpaabot sa mga nisalmod nga contingent. Apan gahapon, nagmingaw ang kapistahan, way dayan-dayan og banderitas dinhing dapita. Susama ang sitwasyon hangtod na sa Fuente Rotunda ug sa Jones Avenue. Sa reaging mga tuig, kining dapita ang usa sa mga lugar nga dasukan sa mga tao, ilabi naton sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa pagpaygayon sa Sinulog Grand Parade. Ilabi na nga dinhing dapita buagi gyud ang mga sinulog dancers, mga floats ug uban pa nga padung sa grandstand. Apan ning tuiga nga pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, ang kining lugar ang susama na lang sa mga ordinaryong nga adlaw. Kining magamigo nga taga-probinsya, kinsa nituyo pag-anhi sa syudad sa pagtuo nga naapay masaksihang Sinulog Grand Parade. Namalit na lang og dugang gamiton alang sa pagsunod sa health protocol. Oh, wes naman next year magbalik may nawat mo nga balik ang tong sa unang panahon ba nga daghan nga maligre ba. Lahi rin kayo sa una kay karon na mingaw na kayo. Wala yung lakaw-lakaw doon. Sa una sa direct tigaw ng tao dire. Boy truck kage. Oh, hukot dire. Hinoon, adunay pipila ka establishmento ang nag-decorate sa gawas. Nagbutang og imahe sa balang bata. Sama na lang sa Police Regional Office 7. Pero dinhi sa sitio San Jose sa Barangay Lahog, sadya nga nagsayaw-sayaw ang pipila ka mulupyo, bit-bit ang imahe ni Senyor Santo Niño. Gisiguro hinoon nila nga gisunod ang health protocol. Gigastuhan gyud sa pamilya ang pag-decorate sa ilang Santo Niño Chapel. Oh, magsinulog ka po diri. Mga sobra na mga 30 ka tuig. Oh, pamilya. Padayon jud. May lang niya pumlawas kaluan si Senyor Santo Niño. Samtang sa downtown area, musugat kanimo kini mga banderitas padung sa Basilica Minore del Santo Niño. Gahapon, pipila ka metro sa dili pa makaabot sa Basilica. Makita na kining linya sa mga deboto nga buot makasud sa compound sa Basilica, bisan dili pisikal nga makatambong sa Santos nga misa. Sagad kanila nagbitbit sa imahin sa balaang bata. Bahalag walay misa at least nakaaripod sa simbahan pud ba. Bisan sa sud, naglinya gihapon ang mga deboto nga nagkaway-kaway ngadto sa imahin sa balaang bata. Samtang ang mga personnel sa LGU ug sa Basilica ang kanunay nagpahinumdum sa mga deboto sa pagpasunod sa social distancing ug sa pagsulob sa face shield ug mask ug pagtuman sa uban pang health protocol. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok.
Balitang Bisdak. Usa ka establishment ang nasakpan sa kapulisan nga nag-hire og banda nga mo gidagsa sa mga tao sa dakbayan sa Sugbo. Kini bisan pa sa higpit nga gidili ang mass gathering nining panahon sa pandemya. Ani ang report. Sa video nga kuha sa Cebu City Police Office, makita ang daghang mga tao sa usa ka establishmento nga nag-inom ug wa na masunod ang social distancing. Dunay live band performance nga mao'y nakapapundok sa mga tao. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan, ang City Director sa CCPO, nga sobra sa gitugot nga capacity ang ginaghanon sa mga customer nga miabot sa 500 itandi sa capacity nga usa lang kagatos. Pag adto na mo, inspect na mo, overcrowding yun, which clearly violates sa 1 meter physical distancing. And then, moreover, serve sila og excessive liquor yun. Bisan og nangayo na og pasaylo ang tag-iya sa establishmento, pasakaan gihapon sila og kaso, apil na ang manager nini. Kini gumikan sa karapasan nga nahimo subay usab sa executive order sa mayor sa dakbayan sa Sugbo. I am emphasizing na this park and social establishment owned by Raisa May Tuyor will be filing charges on her. Samtang sa monitoring sa CCPO sa mga karihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, malinawon ra ang kinatibuk ang Cebu City. Una nang nagdeploy og mga tangke de gyera ang mga otoridad sa mga dapit nga gitan-aw nilang hugupanan sa mga tao. Tumong nila nga makita sa katawhan nga seryoso ang kapulisan sa pagsanta sa mga malapason. The fiesta celebration of the Senyor Santo Niño yesterday by and large is generally peaceful. Ato ang mga kadalanan, hapsay, ang mga kada barangay, ato ang gipang monitor. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Wa pa man nakabot sa Pilipinas ang vaccine batok sa COVID-19 apan gusto nang mapangandaman daan ang mga lakang kabahin nini. Ang doktor dinhi sa Sugbo naglaraw maghimo og mga lakang sa vaccine confidence o pagpanghingusog sa kampanya sa katawhan nga magpabakuna. Anang report ni Nico Serino. Mga strategies ug mga lakang aron makasabot ang katawhan kabahin sa COVID vaccine. Kini ang sentro sa virtual meeting niadtong Sabado sa mga doktor ug ubang health professionals ug mga stakeholders. Takip sa mitambong sa meeting ang direktor sa Health Promotions Bureau sa DOH, Dr. Beverly Ho. Alang sa infectious disease specialist Dr. Brian Lim, importante nga maplano ng daan unsa ang buhaton ug unsaon paghingusog sa kumpiyansa sa katawhan sa vaccine. Siya mismo mihimo og informal survey sa mga health professionals kung andam ba sila magpabakuna. I surveyed the 167 health professionals and I asked them, will you have yourself vaccinated? Well, all of them said yes, but they said, depende sa brand. Will you have yourself vaccinated or wait for the other brands after a year? You will be shocked. 98.9% says they will wait. Gipasabot ni Ho ang kabahin sa EUA o Emergency Use Authorization nga ihatag sa gobyerno sa vaccine manufacturer aron magamit dinhi sa Pilipinas. Unlike kapag binigyan mo na sila ng CPR, the regular permit, then you can actually sue them. This time, no. So parang we are taking on the responsibility. Actually, this is the same question that has been asked in our town hall for nurses, town hall for midwives. Nasabutan sa tigom, hingusgan ang vaccine education aron daling mapasabot sa mga yanong tao ang mga termino. Samtang nang hinaot ang mga doktor, mukooperar gihapon ang mga tao sa tanan nga mga lakang aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Posible kuno nga wa na lang manumbaling ang uban niini tungod sa kaluya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Treinta-y-cinco na sa 60 ka mga taga-sitio Apro sa Barangay Ibo kan sa mga panimay giguba sa storm surge sa miaging tuig, hinay-hinay nang nakapatukod sa ilang mga panimay. Si Chelo Valiana sa report.
Nagkalain-laing porma sa panimay ang inanay ng namarog sa sitio Turil sa Barangay Kanhulaw. Adunay mga haligi nga gipatukod gamit ang semento apan adunay yano ra kaayo. Pipila sa mga nakabenepisyo sa relocation site wa na magpa-interview sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Apan mitataw nga kuwag ra kaayo ang 25,000 pesos nga financial assistance gikan sa dakbayan. Gani kining panimay nga nahimutang sa atubangan, migasto naman og sobra pa sa 25,000 pesos. Laing suliran nga gipalanog sa mga beneficiary nga way comfort room ug layo kaayo ang supply sa tubig. Hinuon matud ni Celestino Aying, hepe sa Urban Poor Affairs Office, nga nagpadala na sila og tangke sa tubig aron adunay magamit dayon ang taga Sitio Apro. Mutukod usab og dugang comfort room alang sa 60 kabanay. Atong tubig to araman dito, apan na mga kini mga portable nga tangke karon maghangyo, plus na ay mga portable CR, tanan nga butang nga mahimo na to dinhin pag amo ni pa sudlag tubig dinhi gyud, sudlag tubig plus kining kuryente. Nangita na usab og dugang paagi ang City Hall aron maabag sa uban. Aduna nay nangabot nga mga hinaba nga semento aron mao'y gamiton sa pagbukas og karsada nga mao'y agian sa mga tawo nga nagpuyo sa layo. Samtang gitagalan na lang sa Urban Poor Affairs Office og duha ka semana aron makasugod na og tukod ang ubang mga beneficiary sa ilang mga panimay sa Turil. Usa ka kawani usab ang gipabantay aron way laing tawo nga makasud. Actually gikan karon among gi-deadline sila mga 2 weeks gikan karon kinahanglan na sila diri. Kay ang kadaghanan nila to paman dito sa kanang gym sa Ibo. Kaya ang among ko ni kung may papel nga gikan sa mayor, di na mo patukuron dire. May ilang tugon niya. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Visayas IATF Deputy Implementor Retired General Mil Feliciano mipasalig nga way mahibong lockdown sa dakbayan sa Sugbo. Kinitaliwa sa pagsaka sa COVID cases sa syudad nga miabot na og kapin sa 600 ang aktibo nga kaso. Ano ang report? Nakiktigom si General Feliciano sa mga naglangkob sa Emergency Operations Center. Gisgutan nila ang mga lakang nga gibatuman ug ang mga angayan pang buhaton aron mapakgang ang nagkataas nga COVID cases. Ilang nakita ang resulta kini sa nakalabayang mga kalihukan ug sa sobrang kumpiyansa sa mga tao. Mato ni Konsehal Joel Garganera, ang EOC head, nga kapin sa 400% ang pagsaka sa kaso sukad niadtong Disyembre. 613 na ang active cases sa Cebu City. Masaligon hinoon si Feliciano ug Garganera nga sama kaniadto makontain ra ang pagkatap sa virus. The EOC now is facing another we call this a challenge, but because of the systems that and processes that are already in place, I'm very optimistic that the EOC can as usual they can hold on with this kind of situation. As long as COVID is there, it's a series of ups and downs. But the most important thing here is all of these cases are being contained. Samtang mipasabot ang EOC nganong taas ang pagsaka sa kaso sa Cebu City, itandi sa ubang mga LGU. At kita sa Cebu City, and we are the only city in Cebu nga who are doing testing for close contacts even if asymptomatic sila. That's why makatch ginato sila. Gipasalig usab sa IATF nga walay mahitabong lockdown gumikan sa pagtaas sa COVID cases. Ang social distancing, paggamit sa face mask ug face shield ang gipanghimugatan aron dili mataptan sa virus. To follow minimum health protocols. So doon magpo-focus ang EOC plus other, aggressive actions that they usually do. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, gikumpirmar ni Dumaguete City ABC President Johnny Amores nga mipanaw na si PIAPI Barangay Kapitan Charlie Main Bantilan gumikan sa komplikasyon sa COVID-19. Si Bantilan, 65 anyos, doon na gihambin nga sakit sa kasing-kasing o migrabe tungod sa virus. Mipanaw usab ang kanhi kapitan sa barangay Poblasyon 4 nga si kanhi ABC President Eduardo Perdices
Boloni Perdices nga nagpangidaron og 87 anyos. Si Boloni igsuon ni kanhi Gobernador Agustin Perdices nagpositibo sa COVID-19 ug duna say diabetes. Samtang nagpositibo sab sa virus ang 66 anyos nga pari nga taga Magsaysay lungsod sa Dawin. Nasayn kini sa duha ka parokya sa barangay Magsaysay ug bulok-bulok sa Dawin maong gi-lockdown karon ang mga simbahan gibikan sa maong panghitabo. Sa pagkakaron 1,206 ang tanang nataptan sa COVID-19 tibok Negros Oriental. 34 na ang nakalas nga naglakip sa kapitan sa Piapi ug ang kanhi ABC President nga si Baloni Perdices. Sinoon, adunay 13 ka mga bag-ong nangaayo hinungdan nga 943 ang total recoveries. Aduna pay 229 active cases sa COVID-19 sa tibok lalawigan. Human kumpirmado ng nakasud sa Eastern Visayas, ilabi na sa probinsya sa Leyte ang ASF o African Swine Fever, mas gihigpitan karon ang mga lakang aron di kini maabot dinhi sa Central Visayas. Aniya ang report. Mas gihingusgan pa ang mga lakang aron makontrolar ang pagkatap sa African Swine Fever o ASF nga di makasud sa Central Visayas. Ang ASF, delikado ug makatakod nga sakit sa baboy nga musangpot sa kamatayon ini. Karong bag-o, nasuta ang kumpirmado nga mga kaso sa ASF sa Abuyog, Leyte. Nakig-alayo na ang Department of Agriculture sa mga LGUs. Ang Cebu Province una na hinuon nga midili sa pagdawat sa mga baboy gikan sa Mindanao ug sa Region 8. Meron tayong assistance din sa mga local government units by augmenting yung mga personnel sa mga ports natin within Cebu and Bohol para naman makatulong sa pagbantay. Ang departamento maghimusap og blood sampling sa mga ihawan nga usa ka pamaagi sa surveillance batok ning maong sakit. Awhag nila sa mga namuhi og baboy nga mokooperar og muhimo sa mga gikinahanglan nga lakang aron dili maapektuhan sa sakit. Sa pagtransport po ng ating mga baboy, no, kinailangan tayo po ay nakarehistro, no, tayo registered sa Department of Agriculture. Pangalawa, siguraduhin na disinfect yung ating sasakyan kung tayo ay naglalagay ng mga baboy dyan at tayo ay nagtatransport. Giklaro sa departamento pabilin nga ASF-free ang Central Visayas. Pipila na lang karehiyon sa nasud ang wala masudli sa sakit sama sa Mimaropa Region, Region 6, 7 ug 9. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga sidewalks sa Dakbayan sa Talisay nahawana na sa mga illegal nga masaktura apan mga sakyanan nga nagpasad lang og pamarking gibaharan usab. Ang report ni Fimari Dumabok. Nahawa na ang kasagaran sa mga sidewalk sa Talisay City gikan sa mga illegal nga struktura. Apan nabantayan sa task force nga gipulihan usab kini sa mga sakyanan nga diha na lang nagparking. Si Edwin Yerves, pangulo sa task force, niingon nga nakigalayo na sila sa mga barangay opisyalis ug City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City Toda aron matagaan kini og aksyon. Ang mga area nga ato nang nalimpyo, unya kalit lang aduna na nooy mga illegal parking, palihog lang mo, tawag lang mo sa mga opisina o bin coordinate sa atong taga mga City Toda personnel. Kaya automatically sabot nga namon Sir Joy nga kun unsay nalimpihan ilang i-maintain. Si Yerves ni pasalig nga bisan pa og mahuman ang evaluation sa taga Department of Interior and Local Government, ipadayon gihapon nila ang pagmonitor kung namalik ba o wa na ang mga illegal nga struktura. Si Mayor Samsam Gulyas masaligon nga makapasar sila sa evaluation sa taga DILG karong simanaha. We have a group chat. I've seen reports sa ilang gipang buhat o kanang nakauyon man ko sa gipang buhat sa mga kapitan. We're just really hoping for the best and we're hoping for the same rate as the first time. Ang tinugyanan sa DILG mulibot sa nagkadiyang barangay sa syudad ning simanaha aron sutaon kung ituman ba sa kamanduan. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Dakbayan sa Talisay, aduna nay barangay nga gideklarar nga drug-free. Ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok. Fam. Yes, Bob, ang gideklarar nga drug-cleared mao ang barangay Tapul. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga nagpasabot kini nga wa nay bisan usa nga drug user ug mamaligag illegal nga druga sa maong barangay. Sud sa pipila ka tuig kini nga gitrabaho sa syudad aron adunay barangay nga madeklarar nga drug-cleared. Mato di Pilare nga ning deklarasyon sa PDEA nagpasabot nga tanan sa barangay Tapul nitabang sa gubat batok illegal nga drugas. Ang kanindot manggod kung ma-declare na drug cleared ang usa ka barangay, it means that the barangay leaders as well as the barangay people are now helping. Naa sila makita nga mga drug personalities coming by, they will be the ones to either report. Alang ni Mayor Samsam Gulyas nga kalampusan na kini sa syudad ug unang lakang sa tinguha nga citywide madeklarar nga drug cleared. It's the first time in the city of Talisay na in a drug cleared na barangay, and I think it's a good step. It's a good first step, but a lot still has to be done. Magpasalamat ko sa tanan na itabang ni Ani from the city, from the national agencies to make this a reality. Apan dakong hagit ang pagmintinar niining estado. Sa pagkakaron adunay 38 ka mga drug surrenderer ang barangay Tapul. Drugs surrenderies nga atong na paundang, ma'am, will maintain the life of sobriety nga ilan na nasugdan. I-offer na to nila ang kadang mga livelihood training. Number one, livelihood nga ikuan lang dayon immediate impact. Then long term is we have a lot of things that we can offer them, like sa TESDA training. Sa pagsiguro nga malimpyuhan pa sa mga durugista ang ubang bahin sa Talisay City, subsub nga dakop ang gihimo sa Talisay Police. Ning weekend lang, 7 ka mga street-level individual ang nasikop sa kapulisan sa managlahing operasyon. Dulaan sa 50,000 pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit. Make sure that our arrests is relentless, non-stop, so that kadtong mga naghuna-huna, that they can still go back to their old ways, they will think twice. Bapunteriya na usab nila karon aron madeklarar nga drug cleared mao ang barangay Campo 4. Samtang matud sa Talisay City Police nga aduna usab sila'y upat ngadto sa 5 pa ka mga barangay nga ilang nakitaan nga mamahimong marekomendar aron madeklarar usab nga barangay drug cleared. Bob, daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report. Nag-inom di ay sa gawas atol pagyod sa curfew hours ang hinungdan. Maong gidakop sa kapulisan ang 12 ka mga doktor. Giimbestigahan karon sa Emergency Operations Center ang gihimo sa mga medical frontliners og ilang iduso ang resulta ngadto sa Cebu City Medical Society. Ano ang report? Hindi na siya sa ato ang part because mas nakaibaw unta ta. Musat unta ta sa example para how can we expect others to follow as doctors nga mani ang kanang dapat buhaton kung kita mismo violate sa ato ang mga gipangsulti. Dismayado ang EOC sa gihimo sa 12 ka mga medical frontliners nga inay nahimong good example. Mao naman hinuon ang nasakpan nga milapa sa protokol. Kini dihang nadakpan sa kapulisan atol sa gipahikayong Uplan Bulabog nga nag-inom sa gawas bisan lawom ng kagabhion. Suma sa OIC, Assistant City Health Officer Dr. Michelle Linsalata nga makikalayon sila sa PNP sa gihimong imbestigasyon aron i-forward usab ngadto sa Cebu City Medical Society. Matud niya bisan og apil sa apor ang mga medical frontliners, dili kini mamahimong gamiton nga excuse aron mula pa sa dagda. Gidasunan usab kini sa pangulo sa EOC, Joel Garganera. To whatever documents, incident report needed by the Cebu Medical Society, then we will furnish them. Samtang gipalihag ni Police Colonel Josefino Ligan nga walay gipili ang balaod basta tunay makalapas ilag yun kining dakpon. Gidugang niya nga kadtong mga apor nga naghimo silang trabaho i-konsiderar apan kadtong misimang dili gyud mahimong palutson. Bisan og apor kay doesn't mean nga apor ka, you are authorized
to violate the executive orders also. Gawa sa mga doktor, adunay mukapin sa usa ka katos ka mga violators ang gipangdakop sa kapulisan. Kasagaran kanila, nabuhian human makamulta. And we have 4 establishments nga gipang gi-issuehan og show cause order sa BPLO. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Validation Team mipasidaan sa mga balay patigayon nga migamit sa mga sidewalk nga usa sa ilang rumpuhon sa road clearing operation. Si Chelo Valiana sa report. Gihanay na sa City Validation Team sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang sistema sa pagpatuman sa road clearing operations sa taho sa Clean and Green nga adunay daghang mga patigayon nga nakababag sa dagan sa trapiko nga wa gani business permit. Subay niini miawag si Attorney Ailey Tejano, Secretary to the Mayor, nga mangayo sila og report aron mapadad-an nila og cease and desist order. Wa pa hinuon masayod ang City Validation Team kung unsa kadaghan ang nakababag sa kadalanan. Dadaan na sila og kanang cease and show cause, and then tagaan sila og opportunity nga mo comply sa business permit. Kung dili sila cease and desist, then we will close down the business establishment nga nung nag-operate nga wala sila business permit. Samtang gipahibaw ni Joanna Pino, OIC City Director sa Department of Interior and Local Government sa Lapu-Lapu City, nga rumbuhon sa validation team ang mga critical area. Naglangkob kini sa national ug local roads. Those areas nga makita nato no nga daghan kay mga illegal parking sama sa mga daghang mapundok nga mga tricycles, so naatay makitaan previously katong mga nakita nato in the last year. Nahisgutan usab ato sa tigom nga hinay-hinay nang mitumad ang mga mulupyo sa Olango Island. Din adunay mga struktura nga nakababag sa kadalanan. Mubalik unya ang validation team aron pagsuta kun klaro bagyod nga natuman sa mga mulupyo. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bista. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. O sa retired colonel sa Armadong Kusog sa Pilipinas o kasamtangang security officer sa usa ka kumpanya ang nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation NBI 7. Ani ang report. Hulagway lang ni retired Lieutenant Colonel Edwin Laisi sa Philippine Army o kasamtangang security officer sa usa ka kumpanya ang gipakita sa National Bureau of Investigation atol sa press conference kaganinang hapon. Nasikop siya niadtong Enero 13 subay sa search warrant sa sakyanan ni Laisi diin nakuha ang armas, mga cellphone ug ubang mga ebidensya. Sila si may gitumbok nga gikuha sa wapanganli nga mastermind aron mango sa crime execution sa pagpatay kang Attorney Luis V nga padong untang musod sa iyahang law firm sa Barangay Kasambagan, Cebu City. Gipresentar usab sa NBI ang ilang mga ebidensya, lakip na ang documentary ug testimonial evidence ug ang video presentation di nagpakita sa pagkalakip nila Laisi sa krimen. Gipakita sa NBI ang hanay sa panghitabo diin gigamit ang sakyanan ni Laisi nga na mismo palibot sa crime scene. Ang sakyanan mao gigamit ni Laisi dihang nadakpan siya sa masakop sa NBI 7 diin pareho og plate number sa nakita sa CCTV grab photo. Sumani Attorney Rinan Oliva, ang direktor sa NBI 7, nga gisuka ni Edgar Peralta nga una nilang nasikop si Laisi nga maoy nangu sa paghimo sa krimen. Ang pamahayag ni Peralta maoy gibasihan usab sa search warrant nga gi-issue sa korte. We find it necessary to seize the vehicle used by Laisi in the commission of the crime. That includes the place where the meeting was made by Peralta and his co-conspirators, of course, in the presence of Laisi. He was, as I said before, based on the weak case, he was the contractor. He was the one who was hired to do the planning and execution in the killing. So wala pa ang murder. Adunay unang attempted murder diin ang nabiktima mao si Attorney Joseph James Gupana. Nasuta sa NBI nga ang grupo ni Laisi ang mihimo sa krimen. Pareho ang ipangsulob sa mga suspek, sama na lang sa logo sa jacket sa gisulob sa mga tirador sa duha ka managlahing krimen. There are other personalities
who are also behind, who connive with Colonel Layese for the execution of Attorney Gupana. Adunay mga cellphone nga nakuha sa NBI kang Layese ug ipaubos sa forensic examination. Samtang gipadayag sa abogado ni Layese nga andam at tubangon sa iyang kliyente ang kaso. My client has the right to be proven innocent until proven otherwise. So as of this moment, we will not give any comment. We will face the charges in due time. Aduna pay laing upat ka mga kauban sa krimen ang dakpununon sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Northern Samar na rescue sa mga sakop sa Lawang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nalunod nga bangka kagahapon. Nahitabo ang insidente sa kadagatan sa lungsod sa Pambuhan, Northern Samar. Na-rescue ang 6 ka mga sakay sa motor bangka. Wala say nakalas o kaha naangol. Paspas ang pagresponde sa mga sakop sa disaster team, human madawat ang tawag sa usa ka kapitan. Samtang usa ka mananagat sa San Antonio, Northern Samar ang napadpad tungod sa kusog nga hangin sa kadagatan. Mayo na lang nga luwas na kini nga napadpad diha sa baybayon sa Barangay Nipa, Tagapulan, Samar. Mayong adlaw kini atong latest weather update Monday, January 18, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 90 km sa may habagatan silangan ng Zamboanga City. Nakasulod kini sa Intertropical Convergence Zone. Ug sa atong latest na analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression within the next 48 hours. Ang tibok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands, makasinati ng madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat na magdala kini usahay na kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga flash floods o ang landslides tungod kini sa combined effect ng tail end ng frontal system, low pressure area o ang intertropical convergence zone. Samtang ang Occidental Mindoro makasinati ng katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat bugna kini sa tail end ng frontal system. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ng mga heavy rainfall warnings. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:43 sa hapon ug mosilang sa alas 6:07 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, Mayong adlaw. Wa usab magpawahi ang mga Pinoy sa New Zealand nga miduyog sa pagpit senior. Gisalmutan kini sa mga Pinoy ang Sinulog 2021 sa Catholic Cathedral College Hall sa Christ Church dito sa New Zealand. Gihimo na ang fluvial procession sayon sa Savon River nga giselebrar ang misa. Paghuman sa misa gisunod sabdayon ang Sinulog dance sa kining mga kabataan. Todo costume nga may appeal sa Sinulog dance. Ang ilang festival queen ipakita usab sa kamaayong musayaw sa Sinulog steps sa bit-bit ang imahe ni Senyor Santo Niño. Kada tuig nilang gipahigyaw ang sinulog sa pagpangulo sa Philippine Chaplaincy Diocese of Christ Church. Maayong alternatibo sa lamian ug gikahinaman kaayong lechon belly apan mas healthy. Kini ang gi-introduce sa usa ka Mindanaoanon nga chef dito sa Kauluhan. Ang iyang produkto gitawag niya nga Velichon con vegetable lechon. Dili kini karni mga kapuso apan susama gayud sa lechon belly kun tan-awon ug moabot sa 80% kunong susama sa lami sa baboy. Pasabot ni Chef LP Hugalbot taga General Santos City kinsa usa ka vegetarian. Gusto niyang i-introduce ang produkto aron mahatagan og alternatibo ang katawhan. Ang ingredients niini ginama sa corn, wheat ug cassava. Nasorpresa niya ang paghangop sa mga tawo niini dito sa Kauluhan. Bisan pa man kung kakompetensya nila ang mga nagbaligya gayud og lechon baboy. May partner usab si Chef LP aron mamahimong available ang produkto dinhi sa Sugbo. Malipayon usab siya nga mipatok ang iyang negosyo. Ilabi na nga usa-usab siya sa nahagba sa panahon sa pandemya. Ang iyang restaurant si Jensan nagsirado gumikan sa epekto sa COVID-19.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nason nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balita Misda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nausaro o mayong hapon mga kapuso.